Itinatag ni Jesus ang mga sakramento ng banal na orden at ng Eukaristiya. Paglimiin natin ang kahulugan nito para sa atin na mga alagad niya. Ngayon, gaganapin natin ang paghuhugas ng paa ng mga alagad at ang paggunita sa huling hapunan. Ang paghuhugas ng paa ay hindi lamang isang ritual na ginagaya ang ginawa ng Panginoon, kundi isang panawagan sa lahat na maglingkod sa pag-ibig tulad ng paglilingkod na ginawa ng Panginoon. Nagsimula ang paghuhugas ng paa noong kalagitnaan ng ika-5 siglo sa Jerusalem at formal na naging bahagi ng liturhiya pagkatapos ng ika-2 Konsilyo sa Vatikano. Gaganapin din natin ang pasimula, ang maringal na pagtanggap ng mga banal na langis, ang banal na krisma, ang langis para sa mga inihahanda sa binyag at ang langis para sa may sakit. Pagkatapos ng misa, ang reposisyon ng mga natirang banal na osya, isang kilos na nagpapaalala sa panahong wala pang tabernakulo sa loob ng simbahan at inilalagak ang natira sa ibang bahagi ng simbahan na dati ay sa sakristiya. Pinagtibay ang kilos na ito noong ika-13 siglo sa pangunguna ni Papa Urbano ika-4 matapos na itatag ang pista ng Corpus Christi. Kaalinsabay rin ito ang isang matandang gawain ng pag-aalis ng mantel o takip ng altar. Tayo po ay sumabay sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagtatagip silim na ito, ating ipinagdiriwang ang huling hapunan ng Panginoon bilang pag-aalaala sa pagtatag ng Eukaristiya at ng banal na orden ng pagkapari. Halina at sama-samang dumulog sa hapag ng paglilingkod upang maging marapat sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang ating kakulangan na magmahal tulad ng Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na ipinamana mo, pinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bagot pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa unang pagbasa, ang pagsasalo sa kordero ng Paskwa ay pagbabadya ng mangyayari sa huling hapunan, isang pagsasalo at pagbabahaginan sa hapag ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyusan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina,
maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinupos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa'yo ko ilalagay. Sa templo ng Jerusalem ay dun ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa'yo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabaspas, si Kristo ang tinatanggap. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ni San Pablo ang binabadya sa unang pagbasa, ang pagdiriwang ng Eukaristiya. Ito ang pinakamatandang sanaysay tungkol sa Eukaristiya sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ipinahahayag ni San Juan ang paghuhugas ng paa, ang mapagkumbabang paghahandog ng sarili sa paglilingkod bilang tunay na kahulugan ng Eukaristiya.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na binigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, "Diyatat kayo pang maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo." Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?" Tanong niya sa kanila. "Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong Huwebes Santo, sa misa ng huling hapunan, sinisimulan po natin ang banal na triduo, ang pagdiriwang ng misteryo paskwal ng ating Panginoon. Anong kahulugan ng misteryo paskwal? Ito ay ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang Huwebes Santo ay tinatawag ding Maundy Thursday. Maundy mula sa Latin na mandatum, which means commandment, sapagkat iniatas na Jesus sa kanyang mga alagad na mag-ibigan
kagaya ng pagmamahal niya sa kanila. Sa misa ng huling hapunan, dalawang mahalagang sakramento na hindi mapaghihiwalay sa isa't isa ang natatag. At ano po ba itong dalawang mahalagang sakramento na ito? Ang sakramento ng banal na orden o pagpapari at ang sakramento ng Eucharistia. Sinabi na San Juan Pablo, ikalawa, there can be no Eucharist without the priesthood, just as there can be no priesthood without the Eucharist. Kaya, ang dalawang mahalagang sakramento na natatag sa huling hapunan, ang pagpapari, ang banal na orden, at ang Eucharistia, ay hindi pwedeng mapaghiwalay sa isa't isa. In the person of Christ, in persona Christi, the ordained priest effects the Eucharistic sacrifice and offers it to God in the name of all the people. Ito yung gusto kong bigyang diin sa ating pagninilay ngayon. Itong dalawang natatag na sakramento sa huling hapunan, ang pagpapari, ang banal na orden, at ang banal na Eucharistia. Sabi ko nga sa inyo kanina, katulad ng sinabi ni San Juan Pablo, there can be no Eucharist without the priesthood, just as there can be no priesthood without the Eucharist. Masasabi natin na the presence of a priest is important. Mahalaga ang presensya ng isang pari. Sapagkat sa pamamagitan niya, ang pag-aalay na ginawa ni Jesus sa krus ay nagpapatuloy, ito'y patuloy na nangyayari. Sa pamamagitan ng mga sakramento na kanyang pinagdiriwang, si Jesus ay ating nakakapiling, tinatanggap at patuloy na nagbabahagi ng kanyang sarili para sa kapakinabangan at kaligtasan. Sa makatwid, si Jesus ay kumikilos sa pamamagitan ng presensya, ng pagkatao ng isang pari. Ang katotohanan na kinikilala natin si Jesus sa katauhan ng ating mga pari, na siyang nagbabahagi sa atin ng mga kinakailangan nating mga biyaya, ay maaaring maging tukso para sa amin na mga pari. Maging tukso na maging palalo, maging mapang-abuso. Ang mga tao, lalo na yung mga taga-Bulacan, mapagmahal sa pari. At hindi lang siguro hindi lang mga Bulakenyo. Maging sa iba ring lugar sa Pilipinas, ang presensya ng pari ay pinahahalagahan. Nakatataba ng puso at dama naming mga pari ang inyong pagmamahal mula sa patuloy na suporta na inyong binibigay at minsan pa nga dahil sa medyo nasosobrahan, yung iba naman ay nagiging spoiled. Diba? Katulad ng paalala ng ating Obispo Dennis nitong nakaraang Martes, sa misa ng Krisma na idinaos sa katedral, ano ang paalala niya? Na hindi dapat ang pari magkaroon ng sense of entitlement. Bakit? Sapagkat ang totoong diwa ng pagkapari ay ang ginawa ng ating Panginoon sa huling hapunan. Yumuko siya at hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Tanda ng isang mapagpakumbabang paglilingkod. Ito rin ang totoong nangyari sa krus nang ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating katubusan. Kaya napakaganda yung paalala ni Bishop Dennis nitong nakaraang Holy Tuesday. Pinaalala niya sa aming mga pari, hindi dapat na maging mayabang, lumaki ang ulo.
Sa totoo lang, di ba, ang pagkapari is the imitation of Christ. Ito yung pagtulad kay Kristo. Kanya nga, sabi niya, when you imitate Christ, no, paano ba na-imitate si Kristo? Yung kamay, ginagamit sa pagbebendisyon. Ginagamit sa pagbibigay ng pagpapala. Hindi nagpapalayo. Hindi nagpapaalis. No, minsan yung mata, no, minsan nanggugulat, nanlalaki ang mga mata, no. 'Di ba? Minsan yung pananalita sa halip na makahikayat ay nakasasama ng loob. Sa halip na magbigay ng pag-asa, minsan siyang nakadadala. No? So, when we imitate Christ, no, kapag tinutularan natin si Kristo bilang siyang dapat tularan ng bawat pari, anumang aksyon na ginagawa ay dapat sana mabanaagan si Kristo na siyang tinutularan naming mga pari. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, napakahalaga ng presensya ng isang pari. I remember, sinasabi sa atin, no, si Saint John Maria Vianney, sabi ni Saint John Maria Vianney, kung makakasalubong niya ang isang pari at ang isang anghel, sino ang una niyang babatiin? Ang una niyang babatiin ay hindi yung anghel, kundi yung pari. Bakit? Sapagkat yung pari, ang kamay ng pari, sa pamamagitan ng kamay ng pari, ang tinapay at ang alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Ang pari ay presensya ni Kristo. Kaya napakahalaga. Kaya nga sa pagkakataong ito, nais kong magpasalamat sa inyong suporta at pagmamahal. Ngunit hangad ko rin ang paghingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang sa mga pagkakataong hindi ninyo nadama at nakita si Kristo sa aking pagkapari. Hiling ko rin ang patuloy niyong pagdarasal sa aming mga pari, sapagkat kahit na nanduroon ang pagpupursige, bilang tao, kami rin ay mayroong kanya-kanyang kahinaan. Hiling ko rin ang patuloy niyong pagdarasal at pananalangin para sa bukasyon, sapagkat kailangan natin ang mga manggagawang banal kagaya ng ating Panginoon. Sana sa misang ito, alalahanin natin ng lahat ng mga pari, ipagdasal po natin sila. At sabi ko nga po sa inyo, ipagdasal natin na magkaroon pa ng maraming bukasyon. No? Kailangan natin ng mga manggagawang banal. Ikalawang punto na gusto kong makita natin. Sabi ko nga sa inyo, two sacraments, the priesthood and the Eucharist. Sinasabi natin na ang bukal, no, ang rurok at bukal, no, ng ating pananampalatayang Kristiyano ay ang Eucharistia, the summit and font of our Christian life. Mahalaga sa atin ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba at patuloy na lumalapit sa Eucharistia. Bakit sinasabing summit and font ng buhay Kristiyano ang Eucharistia? Sapagkat sa loob ng Eucharistia, ginugunitan natin at hindi lang ginugunita, ipinagpapatuloy ang sakripisyo ni Jesus sa krus, sa Kalbaryo.
ang sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo, ang kanyang misteryo paskwal, ay siyang bukal na kung saan dumadaloy ang biyaya upang maging epektibo ang iba pang mga sakramento. Mula sa pagpapakasakit ni Jesus, doon bumabalong ang biyaya upang idaos natin ang mga sakramento. Kanya napakahalaga ng Eucharistia. Ngunit ang tanong, gaano ba natin pinahahalagahan ang Eucharistia? Gaano ba tayo kadalas nagsisimba? At kung tayo ay nagsisimba, ano bang hinahanap natin sa misa? No? Minsan yung iba, nakakalungkot. Kasi naghahanap. At anong hinahanap? Hindi si Kristo. Ang hinahanap ay entertainment. No? The Mass, the Eucharist, is not for entertainment purposes. Yes, sometimes priests may make use of stories. Stories that can help. Pero sana, bagamat masaya na nakapakikinig tayo ng mga kwento, pero sana yung kwento na yun ay makatulong upang mas panglumalim ang ating pagkakaunawa sa dinaraos na pagdiriwang. Ngunit hindi dapat maghanap, no? Sapagkat ang totoong dapat hinahanap natin sa bawat misa na pinagdiriwang natin ay walang iba kundi si Jesus. Harinawa, si Jesus ang siyang ating makatagpo sa bawat misang ating pinagdiriwang. At ito po sana yung makita natin ngayong araw na ito. Mahalaga ang pagkapari. Ang pagkapari at ang Eucharistia ay hindi pwedeng mapaghiwalay. Katulad ng sinabi sa ating kanina, there is no priesthood without the Eucharist, and there is no Eucharist without the priesthood. Sana po ang mga mahalagang sakramento na ito na nagpapaalala ng patuloy na presensya ni Jesus sa atin, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang paglilingkod, ay ating pahalagahan, no? Ingatan. At sana patuloy na dumaloy sa atin ang biyaya at pagpapala ng Diyos.
Alam natin na tinatag ni Kristo ang banal na Eukaristiya. Magpasalamat tayo ngayon sa Panginoon at dumalangin para sa mga biyayang kaloob ng sakramentong ito. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa pag-ibig na ibinuhos ni Kristo sa lahat ng nilikha at sa kanyang pagmamahal sa kapwa hanggang sa kamatayan sa krus na ngayon nagbibigay buhay sa anyo ng tinapay at alak upang magbuklod sa ating pamayanan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa kababaang loob ni Kristo, sa pagbibigay niya ng kanyang sarili sa atin sa Eucharistia, upang magkaroon tayo ng buhay na matiwasay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa masigasig na paglilingkod ng lahat ng kinapal, sa pagpapalaganap ng pagsamba sa sakramento ng Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga paring tinawag ni Jesus upang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon, ang banal na Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, nagpapasalamat kami sa mahalagang handog na ito sa iyong simbahan. Ipagpatuloy mo nawa ang pagkupkop sa aming lahat at tamasahin namin ang mga biyayang kaloob ng sakramento ng Eucharistia sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang langis para sa may sakit. Makaranas nawa ang mga may sakit, napapahiran ng langis na ito ng habag ni Kristo at ng kanyang mapagligtas na pag-ibig sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Ang banal na Krisma. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng mahalimuyak na Krisma, nawa ang mga bata at ang mga may gulang na bininyagan at kinumpilan at ang mga pari na inordenan ay maranasan ang mabubuting kaloob ng Espiritu Santo. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa lahat ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niyang dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob. Kaisa ng aming Papa, Leon, na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Dennis, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo at gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan,
sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ngayon aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Hesukristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin ng sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo Diyos Ama, niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si
Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunitan namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin, sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapati mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin po natin ang hudyat ng ating mga greeters and collectors bago po tayo tumayo. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalumong sa aming pakikinabang sa pinagdiwang ditong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Paalala po, bukas po ay Biyernes Santo. Bukas po ay araw ng ayuno at abstinensya. Ang ayuno ay para po dun sa mga may edad na 18 taong gulang hanggang 60. No? Tapos, yung abstinensya naman ay mula 14 hanggang 60 pataas. Yung mga kahit na senior citizens na nais pa rin mag-ayuno, mag-abstinensya pwede pa rin po. No, pero kung meron mga siyempre, meron mga medical conditions, no, those are exemptions. Ano po? No, bukas, paalala muli, ay ayuno at abstinensya. Biyernes Santo. Luluhod po ang lahat. Magsiluhod po ang lahat.
O sacrament most holy, O sacrament divine. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ngayon po ay atin ang gagawin ng pagtatanod.